Ilan yun? 16? 16 ho, mga kababayan, yung kanilang yung kanilang abogado. Eh baka kaya kinakailangan ng Supreme Court. No ho. Baka kinakailangan ng Supreme Court. At ibinuko po din ng dating Senador Trillanes, mga kababayan, na ilan daw ang appointee dyan ni dating Pangulong Duterte? 12? Sa 15 na Supreme Court na nasa SC, 12 ang appointee ni dating Pangulong Duterte. Baka ito ho yung panahon ng pagbabayad utang na loob. Kagaya nung ombudsman, di ba? Bigla-bigla na lang. Ipapatawag ko si Inday Sara Duterte. Ipapatawag ko ang kampo ni Sara Duterte. I-check namin, ganito, ganyan. Tapos pag sinabi ng ombudsman, wala naman kaming nakita na problema. Wala naman kaming nakita. Siyempre, gagayahin naman ng ng Senado yan. Eh kung yung ombudsman nga, walang nakita. Tapos tayo pa, wala na, dismiss na itong impeachment ni Inday Sara Duterte. Eto naman. Sabi ho mga kababayan, sabi ho nung Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio sa Korte Suprema, no? Hinay-hinay lang daw ang pagtatanong doon sa mga prosecution panel o doon sa mga congressman, mga kababayan. Kasi hindi naman yata nila trabaho yan eh. No? Sabi dito, ano yung main nakasulat? Sa pagtatanong ng mga mambabatas, Carpio sa Supreme Court, hinay-hinay lang. No? Ano po ba ibig sabihin? Ano sinasabi diyan? Pinaghihinay-hinay ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang Korte Suprema sa pag-question, no, at pagtatanong sa mga mambabatas, lalo na sa ilalim ng saligang batas ay mayroong tinatawag na co-equal branch ng gobyerno. So lumalabas mga bossing na hindi dapat nila tinatanong. No? Sabi ni Jorge Edralin, bakit? Kasi di nila marebat pag tama. Ayon kay Carpio, walang karapatan. Aray ko po, mga bes. Sabi ni Carpio, walang karapatan ang Korte Suprema na tanungin ang bawat mambabatas sa lumagda sa resolusyon na nag-i-impeach o nag-impeach kay Vice President Sara Duterte kung nabasa o alam ng mga ito ang nilalaman ng resolusyon lumalagpas na din, no, sa kanilang tungkulin ang Supreme Court. Ganun ba yung nakikita natin dito? Di ho ba? Tsaka mga boss, yung mga yan naman hindi naman hulalagda yan. No? Hindi hulalagda yan nang hindi nila alam kung ano yung mga nakasulat doon sa pinapipirmahan sa kanila. Aalamin po nila mismo yan. At hindi po yan mga boboto kung hindi po nila alam yung mga ebidensya. Kung, sabi ko nga kung tayo mga boss chipamo sir, alam na alam natin yung mga ebidensya at kung saan nanggaling yung mga ebidensya. Galing mismo sa opisina ng OBP at galing sa opisina ng DepEd. Di ba? Sila pa ho kaya, mga kababayan, na araw-araw nasa Kongreso. Hindi kasali si Pulong dyan. Hindi kasali si Pulong dyan, mga bossing. Bakit to? Di ba lagi naman wala sa sa Congress, sabi? Lagi naman daw mong absent. Nandoon. Nakita. Mas madalas yatang makita yata doon sa sasayaw-sayaw ng ganon, di ba? Tapos, pag nabad trip, manguunday ng saksak. The moment they sign, you give full faith and credit that they read it.
Paniniwalaan mo, mga mambabatas ho yan. Ibinoto, inihalal ng taong bayan yan, di ba? I mean, you cannot ask each of every congressman who signed the resolution or signed the bill, eh baka pampatagal lang ho nila to. No? Oh, did you read it when you sign it? Baka pampatagal, baka yung tipo bang siguro iniisip nila, naku baka hindi alam ng mga congressman na ito. Takutin nga natin. 'Di ba? Oh, takutin nga natin. Nasa na ba ako? I mean, when you sign means you read it to you have it, give full pay to the credit to that. We don't ask the member of the Supreme Court when they signed a decision. Did you read the decision? No, we don't ask those questions anymore. Oh. Di ba? Tingin nyo, pampatagal lang nila yan? Or pang-intimidate lang po doon sa prosecution panel o doon po sa mga congressman na lumagda po para ma-impeach si Inday Sara Duterte. Ang nakikita ko dyan, pang-intimidate ho nila. Sabi ni Spanish Girl, busy Garage Channel, hello po. O, shout out yung sa mga nandyan ho mga kababayan. O, next ho, mga bossing, bukod sa Supreme Court, dami natin topic ngayon. Hindi pa tayo umaabot dito kay Batorni, ano? O, bukod sa Supreme Court, mga kababayan, eto, soplak din pala yung yung spokesperson ng OBP. Mga bossing, bakit daw ho? Eto, pakita ko sa inyo. Soplak din daw ho, etong spokesperson ng OBP. OBP spokesperson, sinupalpal sa Kamara, sa Congress. Kasi may sinasabi, makakatipid daw po ng 5 milyon kung sakali na kung sakali na hindi itutuloy yung impeachment kay Inday Sara Duterte. Sabi ni Ma'am MJ o ni Sir MJ, hello Sir Mark, paumanhin po, gusto ko sana i-share ang question ko tungkol kay Bongo kung legit na Filipino citizen. Kaya parang kagaya ni Alice Go. Hindi, legit naman ho yan, mga bossing. Legit na Pinoy ho yang si Senator Bongo. Ano po, hindi naman po papayagan yan kung hindi. Sinasabi kasi nung OBP spokesperson na makakatipid daw ng 5 milyon kung hindi itutuloy yung impeachment. Tingin ko mga kababayan sa nabasa kong ganon, makakatipid ng limpak-limpak na salapi ang Pilipinas kung matutuloy ang impeachment na yan.